Sa ikalawang Korinto 5, ang talata po ay 17. Ganito ang pahayag. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ang tanda na tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, muling ipinanganak, sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng bawat puso, nalaman niya yung mga ipinanganak sa Espiritu. Kaya unang ginagawa ng Diyos, idinaragdag sa bahay ng Diyos, gaya ng isang pamilya, matapos na ang mag-ina na nanganak sa ospital o sa anumang dako ng kapanganakan, siya po ay dinadala sa bahay, maging membro ng tahanan, at doon ay maalagaan siya sa pag-ibig, maturo sa kanya kung paanong mabubuhay na kapakipakinabang sa lipunan at sa kanyang sambahayan. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan sa mga Gawa 2:47 na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Itong kanila na tinutukoy rito sa Ingles ay tiyakan na tinawag na iglesia. Tingnan po natin sa English. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya tanda na ikaw ay anak ng Diyos. Mayroon kang buhay na mula sa Diyos. Ikaw ay bagong nilalang. Tanda at pagkilala ng Diyos sa katotohanan ito, yaong kaluluwa na nangaliligtas ay dinadala sa bahay ng Diyos, ang iglesia, sapagkat ang iglesia ay bahay ng Diyos. Unang Timoteo 3:15 ang sabi po, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kaya sapagkat Diyos ang nakakaalam sa puso natin, patunay na tayo ay tumanggap ng bagong buhay. Patunay na tayo ay naging mga anak ng Diyos. Idinaragdag sa iglesia. Sa Amplified Version po itong 2 Corinthians 5:17, ang pagkasabi po ay ganito. Therefore, if any person is engrafted in Christ, he is a new creation. New creature altogether. Dito po ang ginamit na salita ay engrafted. Dahil tayo po talaga sa katunayan hindi mga anak ng Diyos. Tulad tayo ng igos na hindi talagang puno sa puno ng igos. Ito po ang sinasabi sa Roma. You will say then, branches were broken and pruned off so that I might be grafted in. That is true, but they were broken, pruned off because of their unbelief and their lack of real faith. And you are established through faith because you believed. So do not become proud and conceited, but rather stand in awe and be reverently afraid. For if God did not spare
the natural branches because of unbelief, neither will He spare you if you are guilty of the same offense. Denote and appreciate the gracious kindness and severity of God. Severity towards those who have fallen. But God's gracious kindness to you, provided you continue in the grace and in His kindness. Otherwise, you too will be cut off, pruned away. Ito po ang mga hintil. Ang tunay na puno ay ang mga Hudyo. Ang mga hintil ay mga ligaw na puno. Pero dahil sa pananampalataya, tayo po, we're grafted in the true vine, the true trunk, and we become a part of that tree that has been planted by the Lord. But by the grace of God, when we believed in the Lord Jesus Christ, we were added in the body of Christ. But in the words of the Amplified Version, we were grafted in. That's why 2 Corinthians 5:17 speaks of our new life started when we were grafted in. Notice, therefore, if any person is grafted in Christ, the Messiah, he is a new creation. A new creature altogether. We became new creatures because we receive a new life. And in confirmation of the fact that we have a new life, we have accepted the Lord as our personal Savior, we have repented of our sins, we receive a new life. And God's confirmation of this fact is, He adds us in His family. He adds us in His body, in the church. And now, we will start living the life that we have received from the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, sa ating pagbubulay, ano ang mga kapahayagan na tayo nga ay may buhay na tinanggap? Of course, ang una ay we have been added to the church. As God's approval that we have a new life, He adds us in the family, which is the church. Dito tuturuan tayong mabuhay ng may kabanalan. Dito tuturuan tayo na maglingkod sa Diyos, magpakumbaba, sundin ang mga itinalaga ng Diyos na puno sa atin. At in our case, the master of the house is no other than the good man of the house, the apostle, our brother and pastor Arsenio T. Ferriol. Diyan, ipapakita natin ang ating pagsunod at ang ating paglakad sa kabanalan. Diyan, magpapasimula na tayo ay lumakad bilang mga anak ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa church, mga kapatid, we are commanded to obey and to love and respect those that are above or over us, our pastors, our elders, and most of all, the good man of the house. Yan ang buhay espiritual. Yan ang buhay sa espiritu. Purihin ang Panginoon. Tanda na may buhay tayo na mula sa Diyos. Yan. Lumalakad tayo sa kabanalan. Lumalakad tayo sa kapakumbabaan. Lumalakad tayo na ating iginagalang at sinusunod ang mga tao na inilagay ng Diyos.
So, ang tanda na may buhay na walang hanggan, signs of a vigorous life. First of all, we walk in holiness. We walk in humility and obedience. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano pa ang tanda na tayo ay may buhay? Palagi tayong uhaw, gutom sa mga bagay na espiritual. Gaya sa physical na buhay, tanda na magaling na ang dati may sakit, ang una pong hinihingi ng gumaling ay pagkain. Yan po ang unang sign na may buhay na malusog na, malakas na. Humihingi ng pagkain, humihingi ng tubig. Ang pagkain po natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi sa Juan 6, sa talata na 63, ang sabi po, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. Ang lamang tinutukoy dito ay hindi yung ating lamang pisikal. Ang laman po rito ay ang bahagi ng tao, yung nahulog sa kasalanan, nahulog sa pagsuway. Yan po ay hindi naaalis. Yan po ay sinusupil. Kaya mababasa po natin sa Galatia 5, sa talata na 16 ang ganito. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Again, yung laman po dito, hindi yung ating physical na laman, kundi ito po yung fallen part of man, the fallen nature of man, na naging alipin at na matagal ng laman. Ito po ay hindi naaalis. Ito po nananatili, ang kailangan ay supilin. Kaya ang isang Kristiyano may araw-araw na obligasyon na lumakad sa Espiritu. Supilin ang laman, sapagkat ang laman po palaging nasa tao yan. Kaya mababasa natin sa Efeso 4:22 na ang laman ay nananatili. Ito rin po ang tinatawag na at inyong iwan tungkol sa paraan ng pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, yung former man, the old man, that is the fallen nature of man, which has been enslaved by Satan for a long time. Hindi po nawawala yan. At habang tumatagal yan, pag hindi sinusupil, lumalakas yan. Lalong nagiging masama yan. Kaya sabi, na inyong iwan tungkol sa paraan ng pamuhay ng nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kaya ang laman, mga kapatid, pag hindi po yun nasupil, lumalakas, nagiging mas malubha yan habang lumalakad ang panahon. Kaya ang tao na madamot, habang tumatanda, lalong nagiging madamot. Ang taong masama ang ugali, hindi po natatalo ng kanyang edad ang ugali dahil yung ugali ay espiritu po yan. Pasama ng pasama, kung siya'y mahalay, lalo siyang mahalay habang tumatanda. Kung minsan nasasabi natin, hayaan, mga bata pa yan, pagtanda niyan, aayos na yan. Mali po. Sa banal na kasulatan, ang laman, ang dating pagkatao, habang tumatagal ay lalong malubha. Hanggang sa ito ay lubusang mapunta sa kapahamakan, sa kamatayan. Kaya ang laman, palaging lalabanan yan, susupilin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. May salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas para masupil ang laman.
Kaya sa Mateo 26:41, ganito po ang sinasabi. Kayo ay mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay ibig, datapwat mahina ang laman. Sa isang tao pala, dapat palakasin niya ang kanyang espiritu upang ang laman ay matalo, upang ang laman ay makontrol. Pag hindi magpalakas sa espiritu ang isang Kristiyano, di niya namamalayan, nagiging makalaman siya. Ang mga pita ng laman, ang mga hilig ng laman, ay siyang natutupad. Ang dahilan, mga kapatid, ang tao, ang kanyang kapaligiran ay laman. Ang environment ng tao ay sinful. Lahat lumalaban, nagkikibaka sa espiritu. Sakto lang, tingnan lang natin, maging ang mga billboard, ang mga advertisement, ang ginagamit ay ang tendencies ng laman. Diyan ang appeal ng mga advertisement. Kaya makikita natin na sa ating kapaligiran ang mga billboards. Lahat ay pita ng laman. Lahat nag-aanyaya para sundin ang laman, palayo sa espiritu. Ang kapaligiran ng tao, ang sanglibutan, ay makasalanan. Ang sanglibutan ay nakahilig, ang sabi sa Biblia, nakahilig sa kasalanan. Unang Juan 5, talatang 11, nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ang pagkasabi po nito sa English, and we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Dito ay inilalarawan na ang laman, gaya ng natural na tendency, siya ay nakasandig sa paanan ng sanglibutan. Ito ay larawan ng immoral na tao. Ang lalaki gusto palagi nakasandig sa babae. Ganito ang sanglibutan. Kaya nabubuhay tayo sa sanglibutan na laban sa ating pananampalataya. The only way we can have victory over the flesh, over sins, ay palakasin ang espiritu. Strengthen the spirit. And this is only through the constant and daily listening to the word and the instruction of the word. Kaya kailangan po ang araw-araw na pakikinig. Hebreo 3:12, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mangag-aralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. May pangangailangan ng araw-araw na pakikinig. Yan ang malaking pagkadaya ng mga dati ng mananampalataya na ayaw nang makinig. Ang kanilang dahilan, paulit-ulit lang naman daw ang turo. Yun din, nakalimutan niya na ang salita ng Diyos ay dapat ulit-ulitin. Araw-araw ay kanyang mapakinggan upang ang kanyang puso ay maging malinis sapagkat ang kasalanan ay madaya. Kapag hindi napagsisisihan ang anumang kasalanan, nagbubunga ng matigas na puso, nagbubunga ng pagkahiwalay na ilalayo ang tao sa Diyos. Yan po ang dahilan kaya dapat ay
mangag-aralan. Dapat makinig. Araw-araw gaya ng pagkain. Ay sabi po doon sa Juan 6:63, pagkain. Gaya ng pagkain, habang tayo ay kumakain, hindi natin sinasadya o ninanasa na tayo lumakas. Kusa na lang na habang tinatanggap mo ang pagkain, ikaw ay lalakas. Ganun ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo namamalaya, nakikinig ka ng taimtim, pinapapasok mo sa iyong puso. Habang ginagawa mo ito, ang lakas ay dumarating sa iyo. Ang buhay ay dumadaloy sa iyo. At ang resulta, pagkatapos ng gawain, ang iyong puso ay naginhawahan. Ang iyong puso ay parang isang tao na nanghihina dahil sa gutom. Pero pagkatapos sa makakain, nakikita niya, hindi niya napapansin kung paano, hindi niya maunawaan kung paano na siya'y lumakas para nagkaroon ng buhay. Ganyan ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, isipin natin ang mga kabutihan ng Diyos. Isipin natin na kasama natin ang Diyos. At ang magiging bunga ng ganung pakikinig, tayo ay mas malakas kaysa nang tayo ay pumasok sa kapilya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya yan po ang isang tanda ng isang malusog, a vigorous spiritual life, a constant hunger of the Word, constant desire to listen to the admonition sa mga turo at saway ng salita. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isa pa sa mga vigorous, malusog na buhay espiritu ay ang prayer. Sapagkat ang prayer is talking to God. When we listen God's word, God is speaking to us. God is communicating to us. But when we pray, we are communicating with God. Ang taong may sakit, walang ganang makipag-usap sa buhay, sa malakas. Sa kanya isang malaking kapaguran. Saka lang siya nagiging masalita kung normal at malakas na naman ang buhay. Ganyan sa espiritu. Prayer is our way of communicating to God. When we listen to His Word, God is communicating to us. But when we pray, we speak what is in our hearts. Ito po ang panalangin sa Espiritu na kailangan natin gawin. Ang sabi sa Efeso 6:18, magsipanalangin sa Espiritu. Ito po ang pagsasalita ng ating mga prayers from the heart, felt by the heart. Yan po ang spiritual na panalangin. Totoo, sa panalangin ay nagsasalita, pero hindi tayo nagsasalita na parang tayo nagbabasa lang ng dyaryo, parang isang radio commentator na tuloy-tuloy ang salita, maaring hindi niya nararamdaman. Alam niya sa kanyang isip, pero hindi niya nararamdaman. Praying in the Spirit is not only vocalizing what is in our hearts, but it is a heart-felt feeling deep inside our soul. Prayer is our outburst to God. Kaya si Haring David sa kanyang mga sulat sa mga awit, kaya ang mga awit ay conducive sa prayerful at devotional na pagbabasa ng Bible. Because in the Psalms, we can see the psalmist bursting his feeling towards God. He is expressing in deep language, deep from the soul. Kaya maganda na sa ating mga devotional na
babasa ang Psalms ay magandang basahin. Purihin ang pangalan. So in prayer, we are communicating to God. We are expressing what we feel in our soul. Kaya ang prayer, mga kapatid, na praying in the Spirit is one of the vigorous signs of life. Purihin ang Panginoon. Kaya para maging handa nga tayo sa pagbabalik ng Panginoon, watching and praying in the Spirit. Yan po ang utos. Kaya sa utos ng Biblia na magpuyat, maghintay, ay palaging kasama ang prayer. Pero hindi ito karaniwang prayer. Ito ang prayer na mula sa puso, mula sa Espiritu. We are not only praying out of knowledge, though our prayer must be in. They are not just blabbling words, but rather it is an intelligent expression of how you feel in our hearts, how you feel in your soul, praying in the Spirit. Kaya ito po ay isa sa mga signs na may buhay. Kaya niyo po mapapansin, kapag ang tao ay lumalamig sa Espiritu, ang unang nawawala sa kanya ay ang prayer. Pag siya'y tinatamad, talo ng laman, talo ng desire of the flesh, hindi siya makapanalangin. Bagamat the Spirit is willing, ang ibig sabihin, because he is a child of God, there is a desire, but that desire is weak. It is easily overcome by the desires of the flesh. Kaya ang panalangin ay isa sa tanda ng malusog na buhay sa Espiritu. Purihin ang Panginoon. And lastly, sa pagbubulay na ito, ang isa sa mga signs of a vigorous life ay action. Ano ang action ng isang buhay sa Espiritu? Of course, as I said, prayer. Then, ang pangalawa ay pagpapatotoo sa salita ng Diyos. Pag ang isang tao malusog, na ibabahagi niya sa kanyang kapwa. Nagpapatotoo, nag-iistorya siya. Bagamat usually ang kanyang istorya, ang bida ay ang sarili. Pero pag tao ay spiritual, ang bida ay ang Diyos. Pagluwalhati sa Panginoon, pagpupuri sa kanyang mga gawa. Kaya isang malusog sa Espiritu, nagpapatotoo siya. Purihin ang pangalan ng Panginoon, ng kabutihan ng Diyos. Kaya po ang natural na kapahayagan ng buhay sa Espiritu. Nagsasalita ka ng mga kabutihan. Ito ang layunin kung bakit nga tayo ay pinili upang magpahayag ng kaluwalhatian niyaong sa atin nagligtas. Kaya mga kapatid, obserbahan ninyo sa inyong mga sarili. Maging observant po kayo. Nakikita ba sa inyo ito? Tayo po ba ay tapat sa iglesia? Dikit ba ang ating kaugnayan sa iglesia? Malapit tayo sa iglesia? At sa mga leader, sa mga sugo ng Diyos? Hallelujah! Uhaw tayo palagi sa salita ng Panginoon. Ibig nating mapakinggan ang ating kaluluwa ay uhaw sa salita ng Diyos. Ang isa sa mga vigorous signs of life, mga kapatid, ay prayer. We are communicating with God. We enjoy the presence of the Lord. Tatandaan po ninyo, ang taong nasa kasalanan, ayaw nilang makapiling ang Diyos. Gaya ni Eva at ni Adan, pagkatapos na sila'y magkasala, nagtatago sila sa mga punong kahoy. Ayaw nila ang presensya ng Panginoon. Bagamat ang Diyos gustong makisama sa kanila. Pero ang kasalanan, ang dala ay guilt, fear, and guilt. Pero kaya sa atin, alam natin na pag we enjoy the presence of the Lord because
The Spirit of God is working in us. Hallelujah! May buhay tayo na ukol sa Espiritu. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, atin pong saliksikin ang ating mga sarili. Tingnan natin, siyasatin natin, subukin natin ng salita ng Diyos, ng aral, ng turo sa Biblia. Kung tayo nga ay nasa pananampalataya, kung tayo nga ay buhay, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa mga sandaling ito, sa ating prayer, pag-pray po natin ang mga kapatid nating may sakit. Kahabagan mo, Panginoon, ang may sakit sa amin. Purihin ang iyong pangalan. Pagpalain mo po ang bawat isa na nasa mga pagsubok. Panginoon, ang tagumpay ay para sa kanila. Malaman nila na hindi ka humihiwalay sa kanila, na ikaw ay kasama nila. Pagpalain mo po sila at ang bawat isang kasama sa prayer na ito. Pagpalain mo po. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. We hope that you experience God's divine moving through this program. To know more about Jesus, call or text us through the following hotlines flash on your screens. Join us again in our next episode, and may God bless us all.